Open loan facility para sa mga MSME na sinalanta ng mga nagdaang bagyo kamakailan, ating pag-uusapan kasama si Robert Bastillo, President at CEO ng Small Business Corporation. Sir Robert, we're so happy to have you. Magandang tanghali po. Magandang tanghali, Nina and Yusek. At magandang tanghali sa ating mga tagapakinig ngayong araw na ito. Okay, sir, naglunsad po ang Small Business Corporation ng Open Loan Facility para sa mga micro, small, and medium enterprises na lubhang naapektuhan ng bagyo kamakailan. Ano po ang detalye nito, sir? Okay, actually, Nina, palagi this is a standing program ng Small Business Corporation. Palagi po kaming nagbubukas ng loan facility kapag may nasasalanta. Pamula pa nung bagyong Yolanda at sinundan niya ng ating yung pandemic, malawakang pandemic na yan, at itong Odette at ngayon yung Karina. So tuwing may ganyan, kung hindi nagpapautang ang mga bangko, lumalayo ang mga financing institutions, kami po lumalapit. Okay? At yun, may mga special terms ito. Halimbawa, ngayon, Karina ang tawag natin. At yung Karina na ito ay para sa lahat nung yung na-declare na under the state of calamity. I think there are 9 areas in the entire country na under the state of calamity. No? Yes. So habang nandun pa sila, ay pwede silang manghiram sa Small Business Corporation ng loans na maipantatawid dahil medyo na-disrupt ng konti ang kanilang operations. So yun ay parang para maka-impaw sila ng konti, mag-normalize muli ang kanilang operations. Sir Robert, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano po yung mga key features ng Enterprise Rehabilitation Financing Program na ito, tulad ng interest rate at payment terms, and siguro pwede niyo na rin idagdag ano po ba yung qualifications para ho sila ma-entitle po sa loan? Okay, number 1 na qualification, basta rehistradong negosyo doon sa napapaloob sa declared na calamity area, no questions asked, qualified sila. Okay, pangalawa, ang loan na maaari nilang hiramin hanggang 300,000. Okay. Pangatlo, wala pong interest sa unang taon. So, 0 interest in the first year at magsisimula ang 1% interest per month on years 2 and 3 hanggang 3 taon pwedeng bayaran. Pangatlo, pangapat na ba yun? Pwede pong magkaroon ng grace period sa option ng borrower. No? Pwede 3 buwan ay hindi mo na magbayad ng principal. So sa unang taon walang interest at pwedeng hindi mo na magbayad sa loob ng 3 buwan at hanggang 3 taon ang pagbabayad. Ang regular na interest niya after the first year ay 1% per month. Wow, okay. Only 1%? Opo, at yun naman, Ms. Nina, yun ay batay sa applied yung 1% sa diminishing balance. Ang ibig sabihin ng diminishing balance, applied lang yung 1% doon sa natitirang balance ng principal. So, ang effective rate niyan ay less than 12% per annum. Okay. Mas mababa pa sa 12% per annum yan. Mga na lang yan, 7 to 8%, ganyan. Okay. Sir Robert, pwede ba magtanong, nagre-require po ba kayo ng mga collaterals? Wala po, wala. Ang mga loans namin, katulad ng regular loans ng SB Corp, hanggang 5 million po walang collateral. Pero may mga iba-ibang mga programa kami, may iba-ibang terms, ang aming regular program. Basta't ang common feature nila lahat, kung hanggang 5 million ang hihiramin ay walang collateral. Lagpas ng 5 million, pwedeng may collateral na mapuwera kung yun ay yung tinatawag na purchase order financing. Yung purchase order, yan yung bibigyan ka ng order na isang malaking kumpanya o kaya na isang export buyer at pahihiram namin yung buong kailangan mo para ma-supplyan mo yung order na yan at mabayaran mo rin kami ng buo kapag nabayaran ka. No, yun pwedeng lumagpas ng 5 milyon ang halaga ng hihiramin na walang collateral. Doon ang collateral lamang ay yung yung PO. Pero yung PO po ay yung programang ito ilulunsad pa lang po namin ito towards the end of the month. So hopefully makabalik ako rito para ibahagi ito magandang balita. Okay. Ngayon nananawagan ako dun sa mga dun sa ating mga nasa Metro Manila halimbawa. Yes. Ang buong Metro Manila, Ilocos Norte, there are 9 areas La Union, kasama na diyan yung Tarlac, Pampanga, Bataan, Rizal, ilang bahagi ng Laguna,
at iba pang sa ibang bahagi ng bansa, basta declare na under the state of calamity, pwede po sila manghiram. Hindi po nila masyado naunawaan na wala naman masyado kaming requirement, ni hindi kami hihingi ngayon ng patunay na sila ay nasalanta. Basta nasa loob lang sila ng area, halimbawa, buong Metro Manila, basta nando sila sa loob, meron lang silang business permit, kay barangay business permit yan o mayor's permit. Kapag ka maliit lang yun hihiram, 100,000 pababa, barangay business permit lang. O kung nawala dahil sa baha, kahit certification lang from the barangay na sila ay nag-ooperate as businesses. Yung kapag lagpas na ng 100,000 hanggang 300,000, mayor's permit lamang po. So, yun lang kailangan. ID, yung business permit na yan, at saka yung bank account. Yun lang po kailangan. Hindi na kami hihingi ng, ng mga literato na nasalantawa. Kahit hindi po kayo nabaha, alam namin na apektuhan kayo nung bagyo, kahit papano. So may pantawid. Pero itong window na to hanggang end of the month lang, hanggang September 30 lamang, posible na ma-extend siya ng another week. So magmadali po, manghiram po. At kapag lumagpas na yon, yung marami po kaming regular loans na pwedeng magamit naman, mahiram. No? So, hindi exclusive. Kung nakakuha na sila sa Carina, ay pwede rin naman na manghiram pa sila sa regular loans namin. At kahit may existing loans na po kayo sa amin, pwede pa rin kayo manghiram dito sa Carina Enterprise Rehabilitation Financing Program. Nakakatuwa kasi I'm a small business owner myself, and apektado po kami kasi yung business ko Ilocos, Metro Manila. So both state of calamity yon. So, Isang beses lang kayo pwede manghiram, Miss Nina. Isang beses lang po. Sa isang lugar Yes. lang. Oo. Ayun, that's a good question. What if your business spans Or both. both? So isang beses Sa lang. isang lugar lang. Sa isang lugar. So, pero kung may extension ng business mo, kunyari, yung iba mong tao nandun sa lugar na isa pang state of calamity. Let's say like me, for example, meron akong office sa Ilocos, may office sa Manila. Okay. Pwedeng yung pangangailangan Pag-iisahin pati yun. dun sa ipag-isahin na lang para mabilis ang processing. I see. Ganun So, na lamang. You won't need any mga financial statements Hindi na, mga hindi ganyan na, po. hindi na. So just kasi the permit. mabilisan ito, mabilis ang pagpapahiram. So yung permit lamang, kahit wala na mga financial statements, wala nang ganon. Oo, Very just the simple. permit. Basta tiyakin nyo lang na kayo ay lehitimong negosyo sa loob ng calamity areas na yan, you can borrow up to 300,000. Okay. Ang gandang deterrent nito dun sa mga nag-a-apply sa mga loan sharks. Yes. O, di ba? Kasi instead na they resort to that, meron pala tayong ganitong programa. Kaya sana ma-avail ito ng ating mga kababayan kasi it's almost the middle of the month. Sana ma-extend yun naman, sir, more than September 30 kasi sana a few more months after. Magkano po ba ang budget na nilaan nyo for Ay, this? ano yan, flexible kami. Depende sa dami na nag-a-apply. Sa ngayon, may nakalaan na 500 million. Kung marami, kahit lagpas na 1 billion, ma-accommodate po namin. No? So, I encourage everyone, na-encourage kong lahat na mag-take advantage ito. At kung higit pa doon ang pangangailangan ninyo, pumunta lamang po kayo sa aming website, sbcorp.gov.ph. Andun po yung mga loan programs namin. Meron din po kaming Facebook account. You can follow us there, Small Business Corporation. At nang malaman nyo po yung iba naming programa, at you can borrow from our regular programs para lalong magtuloy-tuloy ang inyong negosyo at mapalago pa at lumaki pa ang inyong kikitain. Once you submit the requirements, kailan mo makukuha yung niloan mo? Mabilis lang yon. Ang target natin, 1 week para diyan, Miss Nina. Bagamat kung may counting hitch, hindi na isubmit halimbawa yung business permit, tatawagan pa natin yun. Maaari magtagal pa siya. Saan nyo po ibibigay? I-deposit nyo sa bank, card? Ano po yung Yon, proseso? pwedeng sa bangko kung may bank account, pwedeng dun sa mga payment channels. Kung may natin. GCash sila, may Paymaya, Yes. So pwede nyo po doon i-deposit. Pwede lahat. At doon din sila magbabayad. I see. Sir Robert, para lang po mas maunawaan ng ating mga kababayan, ano po ba yung kaibahan ng ERF program ng SB Corporation? Kung ikukumpara sa ibang finance options sa merkado, may iba po ba tayong mga benefits na nais ninyong ibahagi mula sa programang ito? Wala na po makatapat yata doon sa programa. Halimbawa, yung aming COVID-19 ERF program, ang tawag namin doon, Bayanihan Cares.
wala na po makatapat doon kasi walang interest yun. Yung iba buong, yun. kunyari 3 years sila na magbabayad, walang interest for 3 years yun eh. At may grace period pa. Pero tapos na po yun, di naman po ganun kalala ang ating yung Karina. So may interest po after the first year. Pero maluwag na po yun, 1 year na po yun. Tapos may grace period pa. Wala pong ganun mga programa. Yung ang makakatalo lang ng ganyang programa ay yung ayuda ng mga LGU. Yung diretsong ayuda. Diretso ayuda. Pero kami po, kasi support sa mga negosyong amin, sa Small Business Corporation, kami po ay napapaloob sa pamilya ng DTI, ng Department of Trade and Industry. At ang aming bagong secretary, si Secretary Roque, ay panay ang suporta at tutok sa pag-unlad ng mga MSMEs. No? Yan ang kanyang talagang passion. So kami naman ay maglulunsad ng iba pang mga programa later this month or early in October para lalo matugunan ng iba't ibang pangangailangan ng ating mga maliliit na negosyo. Pero sa ngayon, I ask you to take advantage of this facility kasi pangkagyat na pagtugon sa normalization process. Kahit na medyo normal na kayo ngayon, may pagkakataon pa, ay makakatulong din naman yung ating 300,000. Now, if you need more, we have more for you. If we need more, there will be more requirements na. Just a little bit more. Siguro naman yung mga requirements sa laki ng utang mo eh. Again, kung 100,000 lamang ang utang mo na regular, hindi Karina, ang hihingin lang namin na additional ay 3 litrato ng iyong negosyo kasama ng signage. No, sa Karina, hindi na namin hihingin yun. Pero pag regular, yun lang ang dagdag na requirement. Kapag lumagkit pa doon ng kaunti, pag hanggang 300,000, konting informasyon lamang tungkol sa assets ng negosyo. Pagka lumagpas na ng 300,000, milyon na hinihiram, bibisitahin naman namin kayo. Ayun. Para naman matiyak Yes, namin na correct. pag pinahiram ka namin ng Yes. 3 million, totoong may negosyo ka. Opo, Yun yan. opo. Well, that's very good to know para may hindi lang after this bagyo, no, yung mga ibang nagsa-struggle ngayon for whatever reason, ay alam nila na meron talagang ahensya or departamento tulad po ninyo, no? Opo. That really takes care of the small businesses. Yes. So, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Ang Small Business Corporation po sa ilalim ng DTI ay inyong kaagapay sa paglagot, pag-unlad. Kasama po ng Department of Trade and Industry na siya namang umaalalay sa ibang pangangailangan nyo, katulad ng training, marketing assistance, yung digitalization, yung mga ganyan. Kami po naman ay tumutulong sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo ng puhunan o pautang na kinakailangan nyo ng mababa ang interest, simple ang requirements, wala pong collateral. So ang kailangan lang po natin ay kayo po ay pumunta sa aming website o kaya ay sundan kami sa aming Facebook account at kami po ay laging nandiyan. Kami po ay laging nakaalalay sa inyo. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Robert Bastillo, President and CEO ng Small Business Corporation. Maraming salamat, Ninya at Yusek Gutierrez at mabuhay po tayo sa bagong Pilipinas ngayon.